It's been a while since nakasakay ako ng eroplano. Second time sa Mindanao, and this time biyahing Jensan. Maganda at malaki ang airport dito sa Jensan, kaya good first impression agad. Another plus point sa Jensan, mabait ang mga pulis at ibang taong napagtanungan ko sa airport na willing to help talaga. May bus na sa airport na biyaheng Marbel o Coronadal City, and last trip na yung nasakyan ko from airport. Kaya sumakay na ako dito, not knowing kung saan ako bababa. Almost 1.5 hours yung biyahe from airport to Coronadal City. Ito na ba ako yung guys? Ay naman? Okay. Pagbaba ng bus, gutom na ako at sakto may mga street food sa tabi ng daan. Medyo na-recharge na para maglakad-lakad at maghanap ng hotel na matutuluyan for the night. At itong Mesa Hotel agad ang nakita ko sa Google Maps. Yun. Nakakuha na ako ng hotel sa Mesa Hotel. So, pwede na yung price. Mura, 1-2. So, good for 1. Actually, good for 2 persons yun. So yung hotel malapit lang sa Gaisano Mall. Tapos ngayon, ito ako naglalakad-lakad, naglalaboy-laboy dito sa Coronadal, naghahanap ng mga kainan. Sobrang aga pa, 7 PM pa lang, pero medyo tahimik na yung lugar. Considering na city pa to. Ito try High Street Grill. So di kalayuan dun sa hotel, siguro mga ano lang, 500 meters, 400 meters. Yan, pwede na to. Okay, so ito yung room ko sa Mesa Hotel. Ito yung pinakamurang room nila, yung economy room. And I only paid 1,200 for this. And then, naka-key card para medyo secure. Ito yung CR nila. Tinanay ko kanina tong umuuga. Yung heater, hindi ko pa na-try kung gumagana. And syempre may aircon. And then may bed para sa 2 tao. Yan, meron silang desk and malaking mirror. And TV. Then meron din silang maliit na aparador and phone para kontakin yung front desk. Then meron silang 2 libreng amenity kit and free wifi. Yun, for 1,200. Woo! Ayun, so medyo antok na ako kasi galing pa ako sa shift ng 1 AM to 10 AM. Tapos diretso ako ng airport tsaka dito or sa Jensan tapos sa Coronadal City. And kahit medyo pagod, gusto kong maglibot-libot. Kaya lang ang problema, medyo walang nightlife dito sa Coronadal City. Tahimik yung lugar. Alas 7 pa lang, naglakad-lakad ako. Siguro mga 1 kilometer. Tapos nagbalak pa akong pumunta dun sa KCC Mall. Tinanong ko pa yung tricycle driver. Yung tricycle driver nga, imbis na isakay ako, hindi na ako sinakay kasi malapit na daw magsara yung mall. So parang 7:40 PM ko siya natanong. Sabi niya around 8 nagsasara na yun. Imbis na kumita siya, inisip pa niya ako na walang mangyayari, pupuntahan ko dun kasi pasara na. Iba yung mga tao dito, ibang magmalasakit, simpleng malasakit. Ang galing. Yung ibang mga nadaanan ko din na kainan, halos walang tao. Or siguro din kasi di ako umabot dun sa KCC Mall. So tinignan ko sa Google Maps, nandun yung karamihan ng kainan. So yun, so most likely yung karamihan ng mga tao kumakain sa dinner. Ayun, nandun sa lugar na yun. Kaya yung kinainan ko na medyo parang ano ba yun? Lagpas 1 kilometer from KCC Mall or dun sa sentro. Ayun. Halos walang tao or ako lang kanina yung kumakain. Ito yung mga ito yung magandang anecdote ko. Kakadating ko pa lang dito sa Coronadal City. Although yan, yung first impression ko, walang masyadong magagawa dito sa gabi.
Pero ibang klase talaga yung mga tao dito. Nung pagbaba ko ng bus, yan, kumain-kain ako ng street food. Tapos, dahil niisip ko na yung paano ako babalik ng Jensen after ng tour ko bukas sa, sa Sultan Kudarat. Habang nagtatanong ako dun sa vendor about yung mga last trip, mga biyahe ng pabalik ng Jensen, may nag-butt in pero soft-spoken, gently nag-butt in siya. Tapos, binigay niya lahat ng pwede kong malaman about dun sa mga bus na pabalik sa Jensen. So lahat ng info na kailangan ko nabigay niya. Yun ang bait ni Kuya. Binigay niya lahat yung mga recommendation. And marami pang kwento yung ano na yun yung lalaki na nagbigay ng mga info sa akin. Kaya lang kailangan niya nang umuwi. Ayan, kaya nung merong bakante na tricycle na dumaan na yun, napasakay na siya. And then ito naman mas kakaiba. So after kong kumain ng street food dun sa tabi ng Gaisano, merong mahabang commercial building dun. Tapos dun sa commercial building na yun, sobrang dilim. Para yung haba niya, ilang ba yun? Ilang pwesto ba yun? Parang 6 bang ganun? 6, 7. Tapos isa lang yung ilaw, kaya yung buong area ang dilim. As meron 2 kumakain dun or actually nung una hindi ko napansin na kumakain sila. Basta parang kala ko nakatambay lang. Tapos kung iisipin mo parang delikado, parang naghihintay ng kung ano. Tapos nung nalapit ako, ang ginawa nung 2 lalaki na nakakumpul, yung pala kumakain sila, yung may pagkain sa plastic. Inalok pa ako. Ayun, kuya, kain tayo. Ilang beses akong inalok, 3 times yata. Sabi ko, okay lang. Busog na ako, kakain ko pa lang. Ng kwek-kwek, ng fishball, ng isaw na hindi ko sinawsaw. Ayun. Alright. Solved na ako. Ayun, pero yun, galing. Amazing yung mga tao dito. Anong klase mga yan? Anong klase yung mga tao dito? Grabe yung grabe yung kindness na binigay nila, na pinakita nila. So actually, dati, ang isip ko dyan is about dun sa kindness sa mga Pinoy, dun sa mga mapapanood mo ng mga video online, lalo sa YouTube, is pinapakita lang nila mostly sa mga foreigners. Kasi ayaw nilang mapahiya yung mga Pinoy. Pero una kong na-experience yan, yung nasa Balabac, Palawan ako. Sobrang siya, small barangay lang. Or actually yung town, pinaka-town, sobrang liit lang niya. Pero nung one morning dun sa Balabac, sobrang aga, naglakad-lakad ako. Grabe, ang daming bumabati sa akin ng good morning. Ano lang ako dun. Hindi ko alam kung mukha akong foreigner, pero hindi naman ako mukhang foreigner. Mukhang Bombay daw, pero ayun. Doon ko na-experience yung mali ako ng pananaw na yung mga Pinoy mostly na tawag dito kind lang, or pinapakita nila yung kindness nila, yung pagiging hospitable nila, dahil nga foreigner yung nagbi-video. Pero yun nga, yung umaga na yun sa Balabac, hindi ako nagbi-video yun. Gusto ko lang maglakad-lakad, or tingnan yung makikita dun sa town. Pero yun, grabe, paka-welcoming ng mga tao. Ayun, mabuti, it proved me wrong dun sa pananaw ko na yun. And parang na yun sa mga biyahe ko, karamihan ng mga tao na ganun, mostly sa province, lalo yung mga liblib na lugar, sobrang welcoming ng mga tao dun. So dun sa mga street food vendor, dun sa random guy na yun, tumulong sa akin, nagbigay ng info, dun sa tricycle driver, dun sa mga kala ko tambay, or hindi ko alam bakit nandun sila dun sa commercial building, pero yun, bayad, inalok ako ng pagkain. And then pati dun sa kinainan ko na restaurant, yun, ang bait nila. Yun, thank you. Dahil sa kakarating ko pa lang ng Coronadal City. Again, although walang masyado magagawa sa gabi, pero yun, ang saya kasi ibang klase experience na binigay.
yung people experience ko dito sa Coronadal. Sobrang babait ng tao. Sayang lang sana mayroon akong at least one day para makapaglibot-libot dito, kahit yung KCC Mall, yung mga matry yung ibang mga kainan dito, makita yung kain, kahit yung municipal hall. Pero bukas kasi maaga-maaga pupunta ako ng Sultan Kudarat, doon ako mag tutor. And then after that, balik Jensen na ako. So wala talagang time na maglibot dito. Pero at least, ayun, very good experience. Kahit wala man lang ako napuntahan na dito, kahit tourist spot dito sa Coronadal City. Ayun, sobrang ganda ng experience ko. Ayun, so sana pag bumalik ako, plano ko rin bumalik punta ng Maguindanao, ng Cotabato, ano pa ba, basta yung mga surrounding areas dito. So second time ko sa Mindanao, ayun, gusto ko pang lalo mag-explore dito kasi ang dami kong pupuntahan. Yun, so yun, antok na talaga ako magta 24 hours na akong gising. Kailangan na ng pahinga dahil maaga akong lalarga bukas. 6 AM susunduin na ako nung habal-habal tour guide ko. Nakalimutan ko yung pangalan nung page niya. Pero bukas malalaman niya. Siya lang yung nakita ko kasi na parang habal-habal, tapos yun, tour guide din siya. Yun, bukas excited na ako. So dalawa lang yung pupuntahan namin bukas, pero mukhang okay naman, mukhang maganda. Kaya yun, let's go, tulog.